Mapagpalang araw po, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ikakapit po natin ang Biblia sa nangyayari sa ating paligid. Ano po? Biblia plus nangyayari sa ating kapaligiran. Pakinggan po natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ini-interview po ni Jessica Soho. No? Tignan nga natin ang kanyang pahayag. Bagamat, sige. Ganito po, yan. Sa nakasuporta at lalo-lalo na ngayon ito nga dahil dito sa pahayag ni Presidente yung strongly worded na message niya, mahiya kayo, and then we came up with some comments. Doon na na-highlight na lahat. Kaya na naman ako nasama na naman dito. Dati-rati ang pinaglalaban ko lang yung ibang mga projects lang. Na alam ko na talagang meron kami mga pakita mga ebidensya. Paano nyo po ba na-discover yun, Mayor? Na yung cat's eyes, yung mga pagkain na ilawan sa kalsada, umiilaw din. Yeah, oo. Paano nyo na-discover yung mga anomalyang yun, yung mga barrier, yung mga anti-erosion na mga net? Paano nyo po nakita na may anomalya sa procurement po noon? Unang-una, nakikita ko na bakit ang daling bumabagsak. No? Tapos, humingi ako ng data, information, o kaya documents sa DPWH. Nilalaro ako, pinapaikot ako. Minsan nga, nag-request na ako through the Regional Development Council. Very strong na dapat yun to compel DPWH to provide me documents, yung mga contracts. Ganun. Pero, ang sabi sa akin ng DPWH, then bigyan ka na lang namin ng link. Pinuksan namin yung link. Isang linggo na kami click ng click kasi wala kami makita doon. So, kinausap ko yung NEDA to conduct a study. Doon namin nabisto na hindi pala. Sa bawat square meter pala nung rock netting na yon, iba-ibang klase kasing system eh. May offensive, may passive, may active, passive. Ang average, diba, 4,300 lang pala yung square meter na meron ng profit yung contractor. Pero lumalabas 25,000 square meters. According to that study ng NEDA, talagang empirical data yun. Ang laki pala billions yung tinignan namin ngayon. How much money was spent in the Cordillera around because this has been done the entire Philippines to 46.6 billion since 2017. Tapos nakausap ko yung isang contractor, sabi niya, sir, pagod na kami, kadi-deliver ng pera sa kanila. Kano ba kinukuha sa iyo? 40%. As in, may kumakausap po sa inyo yung contractor? Contractor, 40%, sabi niya. Pagod na rin kami so, kadi-deliver. Collusion, contractor, and DPWH, ganun po ba yun? Yeah, contractor, DPWH. Tapos, tinanong ko sa kanya, sino ba binibigyan mo? Yeah. Pero di siya makabinanggit sa akin ng mga batas. Tapos tanong ko sa kanya, ilan ba kayong contractor? Sir, sa grupo namin, ito kami, pero hindi ako yung contractor. Hindi sir kami yung main contractor. Sinong main contractor? Subcontractor lang po kami. Kaya nga, sino siya main contractor? Sila rin po. Yung mga politiko rin. Binanggit niya sa akin. Tapos sabi ko, sinong supplier? Binanggit niya sa akin yung pangalan. Diyan kami bumibili ng materyales. Sino may-ari nung kumpanya? Sila rin po. Yung politiko rin po? Sila lahat. Yung din ang supplier nitong mga anti-erosion na mga net? Triple whammy na. Yung mga cat's eyes po? Iba na naman yan. Nagulat din kami kasi marami nang hindi na nagpa-function. Tapos nakita ko, bakit nilagyan ito? Bakit itong lugar na ito hindi nilagyan? Bakit uneven yung mga distansya? And then finally, nagtanong ako, magkano ba yan? Pinakuha kong detailed unit price analysis. Almost 11,720 per piece. So what I did was to get in touch with a supplier na accredited din ng DPWH. Bigyan mo nga ako ng bigyan mo nga ako ng quotation. Quote mo nga kami, bibili kami. By the way, bigyan mo muna ako ng accreditation papers.
nakita ko, pirmado mismo ni Secretary Gunuan, yung quotation. Okay, sige, bigyan mo ako quotation. Bigyan niya ako quotation. Malabas pa ng 1,350 plus 700 na installation plus 246 na tax. Sabi ko, ang mahal-mahal naman installation mo. Hindi pa sandali lang yan. Sino ba nag-install? Kami rin. Magkano talaga installation? 200 lang. Bakit ginawa mo 700? Yung 500 for the boys. Kasi hindi sila binibigyan ng mga politiko. So sabi, kaya pala laki-laki ng porsyento nila. Tapos ganoon din yung mga, so 11,720 minus 1,800. So can you just imagine, di ba? 9,900 pala ang bawat piraso ang markup. So ilang million pieces ang binili dito sa buong bansa. Millions and millions of pieces. Tsaka yung ano pa rin po pala, yung mga barriers, pati yung pinagkakitaan. Yeah, yung barriers naman, actually kami yung unang-unang pinuntahan ng mga Koreano sa amin eh. Kaya nagkaroon kami ng proof of concept lang. Kaya naglagay kami doon, wala kami binayaran doon. Tapos biglang naging dumami na. Nagtataka ako pa, dumami na. Tapos only to find out na magkano. Nagulat ako, kumuha ko ng detailed unit price analysis. Tama-tama, meron nag-offer sa akin na detailed unit price analysis. Sabi niya, sir, kung makakakuha ng pondo sa taas, 6% sa'yo. Paano ba katiyan? Sir, 28% yung ibabalik natin sa taas. 6% sir sa DPWH, 6% sir sa'yo. Ganun ba? Sabi ko, ilan sir, pwede, ito sir, yung may pro forma na sir dito, pirmahan mo na lang sa akin. Kami na sir maglalakad lahat, kami na nag-install. Ganun ba? Okay, sige. Kinuha ko pa ng picture. Nilagay ko yung pako para merong ebidensya. Tapos dinala yung mga rollers sa opisina. Sabi niya, galing ba ito sa courier? Hindi na sir, sa China namin binibili. Ganun ba? Bigyan mo ako kasi tiwala sila sa akin. Bigyan mo ako ng detailed unit price analysis. Binigyan naman niya ako. Nakita ko na 121,330 ang dupa. Sabi ko sa kanya, magkano ang presyo nito? Sir, ganito na lang. Pag ikaw sir magpopondo, 40% sa iyo. O 40% sa akin. Mga 50,000 yun. Paano kung sabihin ko sa inyo na bawal dito yan? So, babawasan mo. Tatanggalan mo na 50,000. Magiging 70,000 na lang yan. Sir, hindi ko pwedeng gawin. Bakit? Sir, established cost na yan eh. Papagalitan sir ako ng DPWH. Ganon. Sabi ko, magkano ba talaga ang mo dyan? Ang puhunan mo dyan? Mga 30,000? Hindi sir, mas mataas pa. 35,000. Bandang ganun sir, 35,000. Okay, sige. Sabi ko, titignan ko. Tapos, nagbuha kami ng market survey. Nagtingin-tingin kami sa internet. Lumalabas na yung cost lang noon, mga $255. 121,000 pesos per meter pala. Per meter. Tinignan namin, $255 ang pinakamahal noon per meter. Sabihin natin, 300 plus the tax plus logistics. Sabihin na natin mga 20,000. O maski nasabihin na natin 25,000 per meter. My God, should na. Isipin mo yung markup niya, 121,330. Tapos ang masama pa, di ba dapat nilalagay lang yung sukurbada? Para at least protektado kasi dangerous curve wala ng control. Alam mo sa Marcos Highway, pati diretso nilagyan. Pati sa Nagilian Road nilagyan. Pati diretso nilagyan. Hindi pa nagsawa na nilagyan nilagyan din sa kabila. Diretso. Kaya nakaka-insulto Para mas marami mo sila makukurakot. Precisely. At nakaka-insulto na, sige, lagyan na natin yan. Hindi naman nakakaintindi yung mga Pilipino dyan. Parang ganun na. Nakaka-insulto naman kayo. Mayor, tapos just to jump lang po. Sa construction, ganun din ng mga proyekto. Ganun din. Mayor, kayo rin po yung nagsabi na kung pie chart yung budget para sa isang proyekto ng gobyerno, 30% lang pala yung napupunta sa actual cost. For the execution. And then, bawas na dun yung kasi average kasi lumalabas ng mga 40 to 45, di ba? Okay. Pero wala pa yung profit ng contractor. 40 to 45. So, tanggalin mo yung profit ng contractor. Sabi mo, nag-impose siya ng 15%.
30% na maiwan. Yun yung 30% na gagamitin niya. So, ang tanong ko sa kanya, how will you be able to execute it? Diba? Paano mo ma-ensure na quality yan? Sir, hindi sir. Pipilitan kaming mag-substandard. Kaya ho walang bakal yung mga nakikitang proyekto. Yes. Kaya po yung simento napakanipis. Ganun din, pati yung asphalt overlay, mga roadside opening, road opening. Ganun, yung mga paborito nila lahat na kalamitan nasa ilalim yung talaga magme-measure ka sa ilalim ng lupa. Kaya kung i-reduce lang po natin in simpler terms, sa bawat 100 piso nagagastusin para sa proyekto ng gobyerno pala, Yeah. 30 pesos lang ang napunta sa construction, yung sa execution ng proyekto. 8% sa tax. So, meron The insurance is 7%, BAT is 7% and 1% So, is bond. So 60% halos kinurakot po lahat yun. Ganun po katindi yung problema. Wow. At conforme pa yan sa project. Sa rock netting, ang laki ng markup eh. Kaya nga, kaya nila na sila na yung kinuha nila yung 40%. Sila pa yung contractor. Sila pa yung supplier. Oo, dahil minsan yung sabi nila yung contractor, congressman na rin ngayon. Siya. Kasi, masarap na rin. Dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And So- if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Ganyan karami po yung perang ninanakaw. More than pa. Meron iba sa kanila more In than a pa. year po yun, no? Every year. Wow. Ano nila yung pera yun? Hindi millions are, dati-rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw eh. No, it's not. It's in billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Sabi nga ng isang kaibigan ko, kaibigan ko lang, alam mo, minsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, yung mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vote eh. Ginagamit na nila room vote, kwarto na. Kwarto Kasi na. hindi mag-cash eh. Ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit, 2 to 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, i-convert nila into a room vote. So, Mayor, pag lumabas tayo at dumaan sa kalsada, meron kaya doon kung hindi pinagkakitaan ng mga kurakot? Halos lahat, basta public works, halos lahat makikita mo. Kalsada, barrier, Tuwing dumadaan ka, tapos dumadaan ka sa barrier na yan, bilangin mo yan, hundreds of kilometers yan. Per kilometer, 1,000 yan. 1,000 times almost 90 to 100,000 per meter ang markup. Ang kickback. Diba? So bilangin mo, o kaya yung cash eye, bawat yan, 9,900, 9,900, 9,000. Iba pa yung solar lights. kayo po, you served in the police when it was still under the military. Buhay sundalo po kayo noon. Yeah. And then you come face to face dito po sa ganitong mga pangungurakot. Ano pong naiisip niyo? Ano pong nararamdaman niyo? Mas namalog mo because we are out in the field. Kita namin yung poverty. We've seen it. We've been there. We have visited villages na talagang hirap ang mga tao. Hanggang ngayon, di ba? Pupunta kasi magkano lang kinikita ng mga vendors, 400 pesos, 300 pesos. Taxi driver, 600, 700. Jeepney drivers, ganun din. Tapos itong mga to, nagbabayad pa sila ng tax. Itong mga tao na to, isipin mo, walang binabayaran tax sa bawat ninakaw nila. Utang tayo ng utang. Bulsa na ng bulsa. Pumapalakpak kasi tuwing may utang eh. Umutang tayo. Pumapalakpak sila ganito. Tuwan-tuwa sila, mayroon na naman kami. At ang masama nito, yung kanilang kasakiman, greed, wala kang gana. Tuloy. Walang, may joke pa nga dyan eh. Sarado po ang opisina pero bukas po ang tanggapan. Bukas sa mga drawer. Dati may mga ganong kwento. Kaya gusto ko lang iparating. Sabi nga ni Mayor City, yung isang kasamahan namin, si Isabella, sabi niya, alam mo Mayor, hindi sana ako manggigigil kung alam kong wala tayong pwedeng gawin eh. Wala tayong pwedeng gawin. Ito pwede, may paraan eh. Merong solusyon pero hindi nangyayari. Kaya nanggigigil ako. Sabi niya. Si Mayor Vico naman sabi niya,
Mayor Benji, sabi niya, nakakalungkot isipin nga, nagtatax na naman yung DOF sa atin sa mga deposit natin, interest natin sa bangko. Bakit hindi na lang muna habulin yung mga magnanakaw dyan? Di ba? Mas malaki pa yung marirecover nila. Nagtatax sila to generate revenue. Ano naman yung tatak siya para sa generate revenue. Yung revenue naman na generate natin, ninanakaw ulit. Unahin muna nila yung mga magnanakaw. Hindi ho mahirap ang Pilipinas, no? Sa laki po ng ninanakaw, ng kinukurakot, hindi mahirap ang Pilipinas, Mayor. Mga 20% of the total budget. And we did tinignan nga namin yung budget Tinignan namin, ni-review namin, nag-drill down kami, kasama namin yung grupo ng coalition, National Budget Coalition. Ito yung mga bata to na nagtrabaho sa finance, sa BBM. Nakita nila kung paano talaga minanipulate, minassacre yung 2025 budget. And previous budget, dahan-dahan nila minanipulate para lang talagang masatisfy yung ilalagay nilang mga insertions at yung mga pork barrels. Grabe talaga. Pag pinakita namin sa iyo, ako nga, pag nagsasalita ako sa mga iba't ibang mga organizations, naimbita ako. Pagkatapos ko magsalita, umiiyak yung mga tao. Umiiyak sila because feeling of helplessness and hopelessness. At yung feeling nagigil sila na ganyan na pala. If you show them the numbers, pag pinakita mo yung numbers kung magkano at ninakaw pa tapos ano magagawa ng itong numbers na to? You can build 4,754 classroom school buildings at 50 million. You can build 474 hospitals. Sa Cat's Eye pa lang yan, or 95,000 classrooms. Doon sa ninakaw nila lang sa Cat's Eye. Isipin mo, every year, nag-iisip kami, paano na naman ito? Sa kulang na naman ng classroom, kulang na naman upuan, sira-sira na ng upuan. Ayusin na naman namin yung mga school buildings, kawawa na naman itong mga estudyante. Yung pala, pinagbubulsa lang ng mga korap na politiko at itong mga korap na bureaucrats, itong mga government officials. Ang gigil. Talagang manggigigil ka. Di ba? Maliwanag po ang yung sinasabi ni Mayor Magalong, Mayor for Good Governance. Totoo yun. So yung dinitalya niya doon sa nasasakupan niya, Cordillera. Yung cuties, yung mga ilaw sa kalsada, tsaka yung sa barrier na yung pabilog-bilog para pag nabundol mo yun, hindi ka dadaretso, iikot ka lang. Pati diretsong kalsada, nilalagyan nila. Kasi nga, yun nga yung pagnanakaw. Kaya sabi ni Jessica, mayaman ang Pilipinas. Totoo po talagang mayaman yan. Kaya nga ang daming nananakaw Mayaman talaga. Kung sa mayaman. Kung magamit lang po sa tama yung kayamanan ng Pilipinas, wala pong Juan de la Cruz na mahirap. Wala sanang walang bahay. Lahat magkakaroon ng bahay. Kung magagamit lang sa tama. Kanya lang, yun nga po ang kalakaran. Nabubulgar na po yung kademonyuhan ni Satanas. Okay, sa Biblia po, ganito ang nakalagay. Sa libro ng Job, chapter 2, verse 1. Muling umarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos, at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ang tagapagparatang, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagpapabalik-balik at naglilibot ako sa buhong daigdig. Kita niyo po, tinanong ng Diyos si Satanas. Anong sagot ni Satanas? Anong sagot niya? Nagpapabalik-balik at naglilibot sa buhong daigdig. Gala pa more pala ang trabaho ni Satanas.
Dito, meron pa nakalagay eh. Sa Hope pa rin, 1:6. Dumating ang araw ng mga anak ng Diyos ay umarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. 7. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakahabalahan mo ngayon? Abala din pala ito. Ito yung sagot ni Satanas. Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. Ibig sabihin, nililibot talaga ang daigdig. Itong mundo natin kinalalagyan. Kaya itong mga nabanggit ng mga politikos, sila na yung contractor, sila pa yung supplier. Ang masakit ito nabanggit si DPWH Secretary Bunuhan. Yung matino, ang sabi ng iba, si General Torres, sinibak na walang kasalanan. Itong si Bunuhan pala, ayan, hindi po kung may sabi niya, si Mayor Magalong, na yung nandun na po yung pangalan ni Bunuhan. Yan. Sigurado ba kayang hindi siya nakikinabang? Ayos, maliwanag ah. Sabi ni Mayor Magalong o intindihin nyo lang. Yan. Sinubukan niya ngang tinuruan pa siya. Pirmahan mo lang ito. Kami na po ang lalakad. Pati yung komisyon, yung porsyento, kung magkano sa kanya. Kaya, sa pagkaunawa ko, sa 100% na pera, 30% na lang po yung gagamitin sa project. Kaya, hindi na po kayo magtataka kung ditong nagdaang araw, puro bagyo, nagiba yung lahat ng pinatayo ng mga magnanakaw, mga kampo ni Satanas. Kasi si Satanas po ang magnanakaw talaga sa Biblia. Sabi ni Jesus sa 1:10. Tignan natin ang Biblia. Sabi ng Panginoong Yesus, dumarating ang dyablo o magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Anong trabaho ng dyablo? Magnakaw. Nahal pa rito. Ano sabi ni Jesus? Dumarating ang magnanakaw o ang dyablo para magnakaw. Kaya yung binanggit ni Jessica at saka ni Mayor Magalong na mga magnanakaw. Si Jessica, lagi niya sinasabi magnanakaw. Kaya, in particular, lahat naman ng tao sa buong mundo makasalanan. Pero ang ating specific dito, itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Sino magnanakaw? Sino ang kampo ng dyablo? Politikos. Kaya sabi ni Senator JB, may impyerno kayo. Totoo po yun. Kasi si Satanas, papunta siya ng impyerno. Kaya yung kanyang mga lipores na magnanakaw ng mga politikos, siyempre tatangahin niya yun. Hindi siya papayag, siya lang itatapos sa impyerno. Itong mga lipores niya dito sa mundo, yung mga politikos at mga opisyal ng gobyerno, hindi sila mata. Yung mga hanggel nga sa langit tinangay niya nga yung 1/3 nang nilaglag siya ng Diyos dito sa lupa, tinangay niya. Yun ang mga bata niya doon sa
anghel sa langit. Eh natural, pag dito, tatapon na siya ng Panginoong Yesus doon sa impyerno, tatangayin niya pa rin yan ng mga politikos, mga nasa gobyerno. Malala po ang nakawan. Lahat po yan ay mga biktima lamang ni Satanas. Mga jablo po sila. Jablo. Kasi isa lang po ang Satanas eh. Ibig sabihin ng Satanas, masama. Anong katangian ni Satanas? Magnanakaw. Pumatay, sabi ni Jesus. Naparito, puro magnakaw, pumatay at manira. At mamamatay tao pala. Yan. Salamat sa Diyos. Nagpadala siya ng ulan. Ayun, nabulgar ng kabulukan. Kanya lang, hindi natin alam kung meron talagang makukulong. Bahala na si PBBM dyan kung magiging totoo yung banta niya ng kanyang zona at itong mga pagpunta niya doon sa mga project na wala kang makitang project na bayaran na walang project. Sabi ni Mayor Magalong, taon-taon, pina-project yung isang project. Alang katapusan. Anong sabi niya? Bumili sila ng condominium, yung mga 5 ang kwarto. Yung isang kwarto, laman pera. Wala silang pagsiglan ng pera. Isang kwarto na. Kaya nga sabi ni Jessica, ito pa lang kinalagyan natin ito, ganito karami pera, sabi ni Magalo. Sobra pa dyan. Kaya hindi na ako magtataka kung yung may kwarto. Naalala ko yung kwarto. Yung mga pulis nung araw sa Binondo, dito sa, meron silang dito sa Hideout sa Tayuman. Meron silang kwarto. Lagayan ng pera, lagayan ng shabu. Kita nyo, mga pulis lang yun. Mga mababang pipitsuging pulis yun. Yung pa kayang dambuwala. Napanood ko yun. Nakuha sila sa CCTV, yung sa Binondo. Baka kala nyo, kwento kutsero yun. Nakuha sila sa CCTV. Ano yata ang pangalan ng pulis yan? Mayo yata yung... Sige, wag na natin yun. Panoorin nyo na lang yung video doon. Basta yung pangalan ng pulis Mayo. Isipin nyo. Kwarto. Grabe yung... Kaya hindi na tayo magtataka kung may kwarto, sabi ni Magalong. Mayor for good governance. Kanya lang ang nakakalungkot. Wala sumusuporta sa kanila. Doon sa interview doon na, alam nyo, hindi ko na lang sinali. Alam nyo kung ilan lang yung sumusuporta. Nakapanlulo mo. Pero ngayon daw, marami na. Marami na daw. Ang sabi ni Mayor Magalong, hindi lang natin binidyo yan, kasi hindi naman yun ang ang gusto ko malaman yung kanyang mga paliwanag na yung kalamay ni Slice ba. Okay, hanggang dito na lamang. Sana po meron kayong natutunan, sa ating munting video. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, isa po senior citizen, stroke, nose, at person with disability. Ang aking dito, yung Biblia at saka yung nangyayari. Kinakapit po natin Biblia plus yung nangyayari sa paligid. Wala pong personalan nito, Wala naman tayong binanggit na mga pangalan, maging si Mayor Magalong. Basta sinabi niya, mga sige, ganito na lamang po. Sana meron po kayo na po. Thank you for watching. God bless us all. Nawadot na kayo ng video nito. Nasa maayos na kalagayan. Bye-bye. Minsan pa,
magdasal na lang po tayo na sana tulungan tayo ng Diyos ang bansang Pilipinas. Ano po? Na merong managot. Yan ang gusto ng taong bayan. Merong managot. May mabilanggo. Kung merong sentensyang kamatayan, pati yun. Siguro, baka yun. Kanya lang, wala tayong kamatayan sentensya eh. Inalis na nung panahon na ano, ibang sino presidente ba? Huwag na natin akalukain. Basta hanggang dito na lamang po, ano. God bless us all po. Lagi po tayong magdasal, magtiwala sa Diyos. In Christ alone. Kung kay Kristo lang po ang mga politikus na yan, di matinusa ng Pilipinas. Ang Pilipinas po napakayaman. Napakayaman. Hindi lang basta mayaman, napakayaman. Bye-bye.